Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lolo Idon. Taong 1960, Tibalog, Davao. Noong mga panahong ito, may-ari ng malawak na palayan sa kalapit lugar ng Tilbao, si Lolo Idon. Dadalawa lang noon ang kanyang anak, kaya para mapangasiwaan ng maayos ang kanilang mga ari-arian, maaga niya pa yung tinuruan ng paraan ng pagnenegosyo. Halos buong buhay ng mga anak niya nakatuon sa kung papaano magpalago ng mga ari-arian nila. At dahil dito, kung kaya't hindi ito nagabayan ng maayos pagdating sa espiritual na paniniwala. Maging si Lolo Idon man kasi, aminado na hindi siya naniniwala sa relihiyon, gayon din sa Panginoong lumikha sa kanya. Ang pinaniniwalaan niya, daan lang ang buhay, at ang buhay ay nakatadhanang maging matagumpay habang may natitira pang hininga sa katawan. At kapag natapos na ito, lahat ay kusang hihinto. Walang kabilang buhay, walang purgatorio, at walang langit at impyerno. Yon ang kanyang pinaniniwalaan, kaya sa mura niyang edad, wala siyang pinagkaabalahan kundi ang trabaho at negosyong nagpapayaman sa kanila. Nakahanda rin siya noong manlamang sa kapwa kung ito ay kinakailangan. Kaya naman sa kanilang lugar noon, likas na maraming tao ang may galit sa kanya. May mga pagbabanta na rin noon sa mga buhay nila, kaya para hindi sila mapahamak, napilitan si Lolo Idon na umarkila ng mga bayarang mamamatay tao. Nakapalibot lang yon sa kanilang pamilya, at lahat ng inuutos niya sinusunod ng mga ito, maliman o tama. Yon ang kanyang nagustuhan sa grupo, kaya naman nagtagal ito sa kanya. At sa loob ng ilang taong pamumuno niya sa mga ito, marami na silang napatumbang kaaway. Hindi na rin mabilang ang mga kasong kanilang nalusutan at mga pamilyang kanilang nabayaran. Kaya naman pagsapit ng taong ito, literal na si Lolo Idon, ang bagong hari sa baryo. Bagaman ko konting tao lang ang nakakaalam nito, aminado sila kung gaano kamakapangyarihan ang matanda. Akala nga ng mga taga-baryo, wala na itong katapat. Pero pagkaraan lamang ng ilang buwan, nabulabog ang pamilya ni Lolo Idon matapos may maglakas loob namang himasok sa kanilang lupain. Una nitong nakaalitan ang kanyang anak, na kung saan humantong ito sa suntukan at barilan. Mabuti na lang walang namatay sa magkabilang panig, gawa ng bago pa man tumaas ang tensyon, may mga tao nang umawat sa dalawa. Kaya naman nung marinig niya ang tungkol dito, nagmadali siyang bumisita kasama ng mga tauhan niya. Pagdating niya sa kanilang lupa, nadatnan niya ang kanyang anak na kinakausap ang lahat ng kanilang mga manggagawa at tauhan. Hindi nagtagal, nang maramdaman nito ang kanyang presensya, bahagya itong napahinto sa kasalukuyan nitong ginagawa. Pagpang-abot ng kanilang mga tingin, agad namang lumapit si Lolo Idon sa kanyang anak, kasabay ng pagwika niya rito ng, "Samuel, ano ang nangyari kanina? At sino-sino ang mga taong yun? May ideya ka ba kung taga saan sila?" Nang marinig naman yon ng anak niya, di naman ito nagdalawang isip na sumagot ng, "Hindi ko kilala ang mga yun, tay. Sabi ng mga tauhan natin dito, bago lang yun sa ating lugar. Nalaman ko rin na, kaya sila dumayo kanina ay dahil sa inaangkin nila ang lupang ito. Sinabi nila sa mga manggagawa, wala silang karapatang maghanap buhay dahil sa hindi naman natin to pagmamay-ari. Kaya nang marinig ko yun, di ako nagdalawang isip na hanapin sila. Nung magpang-abot kami, nakita kong kargado sila ng mga armas, kaya pinaghanda ko rin ng mga tao natin. Hanggang sa yun, tay, nagkabarilan kami." Dagdag pa nito na, matapos ang ganoong kaganapan, matapang sila nitong kinumpronta hanggang sa magpang-abot na sila. Matapos naman itong makapagsalita, agad siyang nag-utos ng tao para hanapin ang tahanan ng mga ito. Inilahad din niya sa mga tauhan nila na maging alerto
sa kadahilan ng posible na hindi lang yon ang una at huli nilang pagkikita. Pagkababa naman niya ng utos, agad niyang sinamahan papaloob ng bahay ang kanyang anak. At mula roon, nag-usap sila ng masinsinan ukol sa kung ano ang kinakailangan nitong gawin habang mainit pa ang sitwasyon. Mariin din niyang inilahad na mas mainam na manatili na muna yon sa kanilang lugar habang pinag-aaralan pa nila ang mga banta sa kanilang mga buhay. Nang marinig naman yon ng anak niya, hindi ito nagdalawang isip na sumang-ayon. Nang maunawaan niya ang sagot nito, doon na rin nagtapos ang kanilang pag-uusap. Dumaan ang mga araw. Wala silang ibang ginawa kundi hanapin at alamin ang pinagmula ng pamilyang nangahas na makipag-away sa kanila. Dahil dito, kung kaya't paunti-unti, nagkakaroon na sila ng ideya. Alam ni Lolo Idon na panahon na lamang ang makapagsasabi kung kailan nila ito mahahagilap at makokompronta. Tiwala naman siyang mapapadali ang lahat dahil na rin sa dami ng kanyang koneksyon. Pagkaraan ng 3 araw, nalaman na nila ang mismong tirahan nito at kung ano ang pinagkukunan nito ng hanap buhay. Base sa kanilang mga tauhan, kagaya nila Lolo Idon, likas ding mayaman ang pamilyang yon. May malaki rin itong koneksyon sa mga karatig bayan at kabilang ito sa mga taong namamahala sa mga produktong naglalabas-masok sa bawat lugar. Kilala rin ang mga ito sa hawak nitong rebelde na naglilibot sa mga karatig bundok at gubat. Nang marinig naman ni Lolo Idon ang tungkol dito, medyo nabahala siya kasi batid niya na dekalibre ang pamilyang nakabangga nila. Pero dahil sa kagustuhan niyang magpakitang gilas, hindi niya inisip ni pinansin ang mga banta. Basta ang gusto niya, mapahiya ang mga ito at maitaboy ito sa kanilang mga lupa. Gusto rin niyang ipaghigante ang kanyang anak upang makalikom ng karagdagang respeto sa mga taong nakakakilala sa kanila. Dahil sa ganoong desisyon, kung kaya't agad siyang nagtipo ng mga tao. Lahat ng mga inabisuhan niya purong manghalang ang kaluluwa at sanay na sanay sa mga ganoong misyon. Halos 2 gabi rin nilang pinagplanuhan ang tungkol dito bago tuluyang umusad ang grupo. Pag-alis naman ito, agad niyang inutusan ng mga bantay na wag na munang magpapapasok ng kung sino-sino. May inutusan na rin siyang pumunta sa panganay niyang anak upang ipagbigay alam ang mga nangyayari sa kanila. Matapos itong ipagawa ni Lolo Idon, nagsimula na ang pagbunyi ng kanyang mga kasama na parabang natitiyak na ang pagkapanalo nila. Ngunit di pa man sumasapit ang hating gabi, may bumalik sa mga inutusan niya. Putol ang kanang kamay nito, tapos naliligo na ito sa sarili nitong dugo. Pagpasok nito sa kanilang tahanan, inilahad nito ang mga nangyari. Ayon sa kanilang tauhan, kailangan pa nitong gumapang sa bangkay ng kanyang mga kasama para makatakas lang. Mariin din itong inilahad na hindi nagkataon ang kanyang pagtakas, bagkus ay naaayon ito sa kagustuhan ng mga nilalang na kanilang nakaharap. Babala pa nito sa kanila, nalalapit na ang panahon ng paghuhukom sa lahat ng masama nilang gawa. Ginoong Idon, nararamdaman kong hindi na ako magtatagal. Bago ko mawala, meron lang akong isang pakiusap sa inyo. Umalis na kayo rito hanggat hindi pa huli ang lahat. Nagkamali tayo ng binangga. Hindi sila ang kaaway na dapat nating harapin. Maniwala kayo sa akin. Totoo ang lahat ng mga sinasabi ko. Wika ng tauhan nila. Matapos nitong magsalita, dahan-dahan naman yung napaupo habang naghahabol ng hininga. Nang masipat ni Lolo Idon ang nangyari rito, dali-dali naman niya yung pinatulungan sa kanilang mga kasama. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang mabigyan na nila ito ng mga bagay na pangunahin nitong kailangan,
tsaka pa lamang nila ito pinapasok sa loob. Ito na rin ang naging hudyat upang matigil ang kanilang mga pinagkakaabalahan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, muling umikot ang mga bantay sa bahay. Si Lolo Ido noon, hindi na mapakali, gawa ng ang iniisip nito ay yung panganay niyang anak na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Bukod kasi sa malayo yun sa kanila, labis din siyang nababahala na baka idamay ito ng mga kalaban nila. Hindi naglaon. Habang patuloy niya yung pinag-iisipan, may narinig siyang sigawan sa labas ng bakuran. Bagaman hindi niya ito nakikita, alam niyang boses ito ng mga tauhan niya. Kaya para makumpirma ang kanyang mga narinig, dali-dali niyang hinawi ang bintana sa ikalawang palapag ng bahay nila. Mula roon, unti-unti niyang iniusli ang kanyang ulo para makita ang mga nangyayari. Ang kaso lang, hindi pa man siya nakakaaninag sa labas, bigla siyang sinunggaban ng dalawang nilalang na mabilis na gumagapang sa dingding ng bahay. Wala siyang narinig na ingay mula sa mga ito, kaya pagtulak nito sa kanya papaloob, halos hindi niya mawari kung ano ang nangyari. Pagbaling niya ng tingin sa lugar na kanyang pinanggalingan, dito niya nakita ang dalawang lalaki na dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Sa isang kisap mata, bumalik sa dating haba ang mga braso nito, kasabay ng unti-unting pagkawala ng mahahaba nitong mga balahibo. Tuluyan na rin itong naging anyong tao, pero kahit taglay ang ganoong anyo, hindi niya maipagkakaila ang mga nanlilisik at mga namumula nitong mga mata. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo sa loob ng bahay ko? Galit na sigaw rito ni Lolo Idon. Pagkasambit niya ng mga kataga, agad naman niyang tinawag ang kanyang mga tauhan na kasalukuyan noong nagpapahinga sa mga silid malapit sa kanyang personal na kwarto. Yun nga lang, sa ilang beses na pagtawag niya, walang sumasagot. Ang masaklap pa, kahit anong gawin niyang paggapang papalapit sa mga silid, tila bang lumalayo yun sa kanya. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang hindi niya ito malalapitan, dito na siya naglakas loob na humarap sa dalawang lalaking pumasok. Pagpang-abot ng kanilang mga tingin, narinig niya itong sumagot sa kanya ng, Tingnan mo nga naman. Ang dakilang si Idon nilalamon ng matinding takot ngayon. Akala ko ba wala kayong kinakatakutan? Akala ko ba hawak niyo ang lahat? Akala ko ba kayo ang bagong hari ng baryo? Anong nangyari? Bakit ka nasadlak sa ganitong sitwasyon? May pagsisisi ka na bang nararamdaman? Huwag ka nang magsisi, tanda. Dahil kahit anong gawin mo, wala nang magliligtas sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka mamamatay ngayong gabi. Marami pa kaming gustong ipagawa sa'yo. Kaya huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Pagkalahad nito sa kanya ng mga bagay na yon, dito na unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata matapos magsibukasan ang lahat ng pinto at bintana ng bahay nila. May mga narinig na rin siya noong pumasok sa loob na parabang hindi ito napansin ng mga nagbabantay sa labas ng bahay. Ilang minuto pa ang lumipas nang makaakyat na ang mga ito. Dito niya nakita ang kanyang mga tauhan kasama ng kanyang anak na wala ng malay. Bagaman meron pa yung buhay, nakapagtatakang hindi na yun gumagalaw. Alam ni Lolo Idon na buhay pa ang mga ito, gawa ng kahit nakamulat ang kanilang mga mata, kapansin-pansin ang marahan nilang paghinga. Maya-maya pa, nang makarating na yon sa kanyang harapan, isa-isa nitong ibinaba ang hawak-hawak nitong mga katawan. Habang ginagawa yun ng mga nilalang, nakita naman niya ang dalawang matanda na naghahasa na ng mga hawak nitong sundang. Wala siyang ideya kung anong gagawin nito sa mga yon, pero malakas ang kutob niya na para yon sa mga tauhan niya. Kaya naman bago pa lumala ang sitwasyon,
Di na siya nagdalawang isip na magmakaawa para sa kanyang anak. Iyak na ng iyak noon si Lolo Idon na para bang yun na ang katapusan ng lahat. At kahit matinding kahihiyan ang ginawa niya, di niya na ito inisip pa dahil para sa kanya mas mahalaga ang kanyang bunsong anak. Nang masipat naman ito ng dalawang matanda, panay ang pagtawanan nito na para bang maging ang mga ito man hindi makapaniwala sa kanilang mga nakita. Marami ang nagsasabi na matikas ka, Idon. Ano nangyari? Bakit parang mas iyakin ka pa sa mga batang babae? Sa ganitong sitwasyon lang ibababa mo ang iyong dignidad? Kung gayon, hindi ka tunay na matapang. Dahil ang mga matatapang, kahit sa harap ng kamatayan mananatiling nakataas ang mga noo. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi niya na yun pinagtuunan ng pansin. Basta, sa sandaling yun pinuno, iyak lang siya ng iyak na para bang wala na itong bukas. Pagkaraan pa ng ilang minuto, sa kabila ng ginawa niyang pagsusumamo, nanatiling bulag at bingi ang mga nilalang. Kaya naman ang mapagtanto niya na hindi na niya mapagbabago ang kaisipan ng mga ito, pinili na lamang niyang tumahimik at magmasid. Inisip niya na lahat ng mangyayari noong mismong gabi, itatatak niya sa kanyang kaluluwa at hanggat hindi niya yun nabibigyan ng hustisya, kailan may hinding-hindi siya matatahimik. Nang mapansin naman ng nilalang ang kanyang akto, agad naman itong itinuon ang kanilang atensyon sa 8 kalalakihang nakatakda nilang paslangin. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang mapatalas na ng 2 ang mga hawak nitong patalim, agad naman nilang nilapitan ang 2 biktima, sabay laslas ng leeg nito na para bang pumapatay lang yon ng baboy. Pag-apaw naman ng mga dugo nito, agad nila yung iniangat, sabay tapo nito sa mga kasamahan nitong naghihintay. Matapos nila itong gawin, sinunod na rin nila ang iba pa hanggang sa mapatay na nila ang anak ni Lolo Idon. Nang malipol na nila ang lahat, isa-isa naman yung umalis. Akala niya ligtas na siya, pero nang ang 2 matanda na lamang ang natira, lumapit ito sa kanya kasabay ng pagdakot nito ng 2 bato sa kanilang mga lalamunan. Maniwala man kayo o hindi, habang dumadakot ang mga ito, halos umabot yon ng siko. Wala siyang ideya kung ano ang kinukuha nito, pero ano man yun, nakasisiguro siyang nakatago ito sa sistema ng mga nilalang. Hindi nagtagal, pagbawi nito ng kanilang mga kamay, dito niya nasilayan ang 2 bato na binabalot ng malapot na laway. Napakaitim din ito pero wala naman yung pagkakaiba sa mga ordinaryong bato na nakikita niya. Maya-maya pa, bigla siyang hinawakan ng isang matanda kasabay ng sapilitang pagpapalulun sa kanya ng kasama nito nung hawak-hawak nitong bato. Dahil sa pangyayari, pilit naman siyang nagpumiglas hanggang sa maramdaman niya na parang aabot na yon sa puso niya. Kaya sa sobrang takot, di na rin siya pumalag pa. Hinayaan na lamang niya na gawin ng mga ito ang kanilang nais nang sa gayoy matapos ang kanyang kalbaryo. Kalaunan, nang maibao na ito ng matanda, agad nitong hinugot ang kanyang kamay, sabay wika sa kanya ng, Sigurado akong wala kang ideya kung ano ang aming itinanim. Huwag kang mag-alala, Idon. Hindi yan yanggaw o bertod naming mga aswang. Alam mo kung ano yan? Bulong ng demonyo. Shh! Huwag kang maingay. Galit ang demonyo sa mga nagkakanulo. Kaya kung gusto mong tumagal ang buhay mo, makinig ka sa mga sasabihin ko. 2 araw mula ngayon, babalutin ka ng malubhang karamdaman. 1 linggo itong magtatagal at pagkatapos niyan babalik ka rin naman sa normal. Aakalain mong walang nangyari. Pero pagsapit ng unang gabi, maririnig mo
ang bulong na sinasabi ko sa iyo. At mula sa araw na yon, tanging ikaw na lamang ang makapagsasabi sa mga susunod na mangyayari. Nang mailahad ito ng matanda, agad naman yung naglakad hanggang sa lumundag na ito sa bintana. Pagkumpas ng mga pakpak nito, naiwan siyang tulala habang pinagmamasdan ang labi ng kanyang anak at mga tauhan. Pakiramdam ni Lolo Idon, isang bangungot lamang ang lahat ng yon. Pero kinabukasan, wala pa ring nagbago. Pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang labi ng kanyang mga kasama na nilalangaw na. Umaalingasaw na rin ang amoy ng dugo sa paligid hanggang sa mapansin na ito ng mga taong naglalakad sa labas ng bahay. Maya-maya pa, paisa-isa na itong nagtipon para alamin kung ano ang nangyayari sa loob. Nang mapansin naman ito ni Lolo Idon, agad siyang tumayo at kahit wala pang lakas ang kanyang tuhod, pinilit niyang maging matapang sa harapan ng mga taong naroon. Alam niya kasi na sa sandali na humingi siya rito ng tulong, paniguradong magbabago ang tingin at respeto ng mga ito. Kaya kahit napakasikip ng kanyang puso, ipinakita niya rito na siya ay isang taong halang ang kaluluwa. Dahil sa kanyang ipinakita, kung kaya't isa-isang nagsialisan ang mga nakiusyoso sa bahay nila. Di na rin yun kumibo pa, ni tumingin sa kanilang tahanan. Pagsialisan naman ng mga ito, tsaka pa lamang niya pinatawag ang panganay niyang anak. Matapos niya yung ipagawa, nanatili siya sa unang palapag habang ang kanyang mga tauhan inililigpit ang labi ng kanilang mga kasamahan. Kinahapunan, dito na siya unti-unting nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Yung puso niya parang pinipisa, tapos yung daluyan ng hangin sa kanyang baga, may kung anong bagay na humaharang. Habang tumatagal, mas lalo siyang nahihirapan hanggang sa mapansin na rin ito ng kanyang mga kasama. Walang sabi-sabi, nagpatawag ito ng mga manggagamot na tutulong sa kanya. Nakaya naman niyang maibsan ang kanyang dinadala. Pero ayon sa mga ito, hindi magtatagal ang gamot na ibinigay nila. Dagdag pa ng mga manggagamot, kailangan niya maghanap ng mahusay na albularyo upang maalis ang sumpa sa kanyang kalooban. Batid kasi ng mga ito na hindi yun pangkaraniwan, kaya walang kahit isa sa kanila ang nangahas na dooy makialam. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na ang panganay niyang anak. Wala itong kasamang kahit ni isang tauhan na siya namang kanyang ikinagulat. Pagtitigan nilang dalawa, dali-dali naman itong lumapit at nagbisa sa kanya. May hinahon din itong itinanong ang sitwasyon at ang tungkol sa kalagayan ng kapatid niya. Dagdag pa nito na wala itong naging balita sa mga nangyari, gawa ng abala ito sa pag-aani. Pagkasambit nito ng mga bagay na yon, personal na rin itong humingi ng depensa dahil sa pagpapabaya nito sa sarili nilang pamilya. Nang marinig naman ni Lolo Idon ang sinabi ng anak niya, dito niya na ikinuwento ang lahat ng nangyari. Nabanggit din niya ang kakaibang abilidad ng mga kaaway nila na siya namang naging daan upang sila'y matalo at malagay sa ganoong sitwasyon. Mariin din niyang inilahad dito na nakahanda siyang magbigay ng malaking pabuya para lamang sa ikamamatay ng mga pangahas na sumira sa kanilang buhay. Dahil sa kanyang sinabi, bahagya naman yung tinutulan ng kanyang anak. Ang nais kasi nitong mangyari, unahin na muna ang pagpapagamot sa kanya bago sila gumawa ng hakbang sa kung papaano mapapaslang ang kanilang mga kalaban. Subalit nang marinig ito ni Lolo Idon, hindi yun nakinig. Gusto kasi nitong makitang magmakaawa ang mga nilalang na yon sa lalong madaling panahon. Kaya naman na marinig ng kanyang anak ang pagtutol, hindi na ito nagpumilit. Naniniwala ito na alam nito ang kanyang ginagawa, kaya wala nang dahilan upang pigilan siya sa kanyang kahibangan. Sumapit ang gabi.
dumating ang mga albularyo at antingerong ipinatawag nito. Nung masipat yon ni Lolo Idon, medyo nag-aalangan siyang pagkatiwalaan ito, gawa ng bukod sa puro yung matatanda, parang wala rin itong kakayahan na makipaglaban. Nang mapansin naman yon ng panganay niyang anak, agad itong lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Huwag kayong bumase sa mga pisikal nilang itsura. Mahina man kung tingnan ng mga yan. Nakasisiguro ako sa iyo, Tay, na walang kahit na sino sa mga tauhan ninyo ang may kakayahang tumalo ng kahit isa dyan." Dagdag pa ng kanyang anak na magmula noong nagkahiwalay sila, sinikap nitong matutunan ang aral ng mga manggagamot at antingero. Ilang buwan din itong naghanap hanggang sa makakita ito ng paraan kung papaano mapapasok ang ganoong larangan. At sa paglipas ng mga taon, may mga nakilala na itong tao na kanyang pinagkakatiwalaan. Hindi niya yun mga tauhan, bagkus itinuturing niya ito bilang mga maestro. Mariin din itong inilahad na sa kanyang pag-aaral nalaman niya ang katangi-tanging hiwaga ng mundo. At dahil dito, kung kaya't paunti-unti, nanumbalik ang kanyang pananampalataya sa Panginoong naglikha ng lahat ng bagay sa mundo. Nang marinig naman yon ni Lolo Idon, medyo naintriga siya. Hangad niya na mapatunayan ang abilidad ng tatlong matandang dinala nito, kung kaya't pinili niya yung subukan. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, hindi siya nito sinunod. At sa halip din na matakot ito sa kanya, isa-isa yung nagsitawanan na parabang isang malaking biro ang kanilang narinig. Pagtahimik naman ng mga ito, seryosong tumitig sa kanya ang namumuno sa mga antingerong isinama ng anak niya, kasabay ng pagwika nito ng, "Hindi sa panunubok nakikita ang galing at husay ng isang tao. Walang problema kung hindi namin makuha ang tiwala mo. Ang sa amin lang naman gusto lang naming mapagbigyan ng kahilingan ng anak mo." Pagkarinig niya sa sinabi nito, bigla siyang nahimasmasan. Di niya kasi sukat akalain na sa loob lang ng ilang buwang hindi nila pagkikita, marami na pala ang nagbago rito. Kaya naman sa halip na makipagmatigasan, pinili niyang pagbigyan ng mga albularyo. Nung mapansin naman ng mga ito na nakahanda na siyang magpasakop, agad naman itong inutusan ng kanyang anak na kumuha ng mga sangkap. Habang abala sa pagtulong ang matatanda sa kanya, napansin niya na hindi ito nagmamando o nag-uutos sa kung kani-kanino. Bagkus kapag may naiisip itong gawin, ito na mismo ang kumikilos. Hindi rin katulad ng bunso nitong kapatid. Wala itong kaarte-arte sa katawan. Lahat din ginawa nito para matulungan siya, na parabang ipinapalabas nito na napakahalaga niya rito. Dahil sa ganoong sitwasyon, kaya naman sinunod niya ng walang pagtatanong ang lahat ng ibig mangyari ng mga albularyo. Halos 2 araw din siyang nagdasal noon at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Nung ginawa niya ito, tila bang pakiramdam niya, di na siya naaapektuhan ng mga batong inilagay sa kanyang sistema. Dahil dito kung kaya't kahit hirap na siya, nakakaya at nakakaya niya pa ring lumaban. Lumipas pa ang mga linggo. Napatunayan niyang lehitimo ang karga ng mga albularyo. Nung mawala na ang sakit niya, tsaka niya nalaman na purong mga antingero na ang nagbabantay sa lugar nila. Inilahad na rin ng anak niya na wala na siyang dapat ipag-alala sa kadahilan ng umalis na sa lugar nila yung mga nilalang na pumatay sa kapatid niya. Bagaman may mga napaslang sila sa panig nito, hindi nila yon nilipol. Naniniwala ang kanyang anak na makakasama para sa lahat kung uubusin nila ang isang lahi na merong papel at rason kung bakit ito umiiral. Kaya naman sa halip na magpadalos-dalos ng pasya, pinatay lang nila ang mga nilalang na nagkasala sa kanila. Matapos nila yung may isa katuparan, tsaka pa lamang nila pinakawala ng iba. Nang marinig naman ni Lolo Idon ang sinabi nito, di na siya nagsalita. Kalaunan,
Nang mapagtanto niyang tapos na ang kanilang mga problema, sinikap niyang ibalik sa normal ang mga buhay nila. Pinili rin niyang tahakin ng daan ang kanyang anak hanggang sa katagalan. Unti-unti nang nagbago ang tingin sa kanya ng mga tao. Kung dati wala siyang kaibigan, sa mga sandaling yon halos lahat ng taong nakakasalubong niya, tunay niyang kaibigan. Bukod kasi sa maganda ang ipinapakita ng mga ito, hindi na rin yun sa kanya naiilang. Bagay na naging daan upang hindi na siya mangailangan ng mga tauhan. At bilang pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanila, ibinigay niya ang mga lupang hindi na nila napapakinabangan sa mga pamilyang malalapit sa kanya. Namahagi rin sila ng mga hayop at iba pang mga alaga bilang pagtulong sa mga pamilyang labis na nangangailangan. Ayon kay Lolo Idon, nasa tanang buhay niya, doon pa lamang niya naunawaan ng rason kung bakit umiiral siya sa mundo. Batid din niya na dahil sa mga payo ng anak niya, kung kaya't naging maliwanag ang daang kanyang tinatahak. Paunti-unti, ibinalik niya sa may likha ang kanyang pananampalataya hanggang sa maging purong deboto na siya ng simbahan. At magmula noon pinuno, ni minsan hindi na siya nakaranas ng kahit na anong problema. May mga dumarating naman, pero kusa itong nawawala. Wala na rin siyang pakialam sa kung ano man ang mga pagmamay-ari niya dahil alam niya na lahat ng yon ay pawang hiram lamang. Mas nakatuon na rin siya sa mga simpleng kaligayahan kasama ang kanyang apo at pamilya ng anak niya. Dumaan ang mga taon. Tumandang masaya itong si Lolo Idon. Ayon sa anak niya, nakatungtong pa siya sa edad na 110 bago siya tuluyang nawala. Pero alam niyo ba, na kahit matagal nang pumanaw itong si Lolo Idon, bitbit pa rin ng kanyang anak ang lahat ng kanilang karanasan noong minsan silang makaharap ng maimpluwensyang pamilya ng mga aswang na siyang nagpabago sa pag-uugali ng bagong hari ng baryo na si Lolo Idon.